Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay siyempre pinasasalamatan po natin lahat po ng ating mga kasama, kaisa, lalong-lalo na po yung mga kasama natin na sumusuporta sa atin. So, sa mga kababayan po natin, ako po ay talaga nagpapasalamat sa palagi po ninyong pagbibigay sa akin ng advice, pagbibigay po ninyo sa akin ng panalangin, at siyempre po sa inyo po mga concern. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pasensya na po kayo kung medyo hinihingal po ko at medyo dahil kagagaling ko lang po sa ospital at yun nga, kagabi medyo akala ko medyo inatake po tayo sa ating high blood. Talagang grabe po yung high blood natin dahil po sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa. Talagang pag iniisip po natin, abay talagang lalo na pag tayo pinagbibigay ng komento, ay talagang tumataas po ang aking presyon. So sa mga kasama po natin kaisa, lalong na po sa mga BBM supporters o PBBM supporters, sana po matulungan nyo po ang inyong lingkod. Alam nyo, talagang ginigipit po ako ng ating mga kalaban. Dahil yung Facebook ko po, na tulad ng sinasabi ko na dapat kahit papaano makakasahod tayo, yun, medyo nawala po. Dahil talagang todo report po sila, para nang sa ganun ay hindi po nila o hindi ninyo marinig ang inyong lingkod na nagsasalita po patungkol po sa mga katiwalian ng ating mga kalaban. Kaya ang tangi ko na lamang pong pag-asa para tayo po ay medyo survive sa ating pakikibaka ay ang suporta po ninyo. So hindi nyo po ako makukontak sa Facebook, sa Messenger, dahil nga tulad ng sinabi ko, tayo po kasi pinag-iinitan ng mga sungayan. So ang tangi ko lang pong hiling ay matulungan nyo po ako, lalong-lalo na po sa pag-check up ko po sa aking nararamdaman, no? So kailangan ko po bumalik sa hospital dahil yun nga, dahil meron pong nararamdaman ng yung lingkod, no? So ang problema ko po kasi dito ay yung po natin, yung magagastos po sa unang-una sa pamasahe, dahil di naman po tayo nasa malapit lang, malayo po tayo sa kabihasnan. Kaya yun nga, so kaya kinakailangan ko po talaga ng inyong suporta, mga minamahal ko mga kababayan. So, okay, dumako po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa isa sa mga isa sa mga salot ng ating lipunan, na kung saan ay talagang tutuldukan na po ang kanyang kasamaan, yung kanya pong pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Walang iba kundi ito pong si Alan Peter Cayetano. So, panoorin po natin ang video ito, mga minamahal ko mga kababayan. Hawak na ng Ombudsman ang mga ebidensya tungkol sa maanumalya ng infrastructure project sa Taguig. Isinumite ito ni Senador Ping Lacson na naniniwalang sapat ang mga ito para kasuhan ng plunder, malversation at graft ang mga responsable. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y talagang labis po na natutuwa dahil talagang matutuldukan na po ito pong kasamaan po ni Alan Peter Cayetano. Alam niyo, sa totoo lang, kaya pala kamping-kampi ito dito kay Sara Duterte, dahil may kalagim-lagim pala itong ginawa sa ating bayan. Biro nyo, bilyon-bilyon din pala ang hinakot nito, no? Halos, kung titignan natin, halos kalahati po ng mga ninakaw ni Sara Duterte sa ating bansa, no? So talagang nakakalula po pag nagnakaw itong mga ito. Kaya pala todo kampi itong si Alan Peter Cayetano at ayaw niyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Dahil unang-una, alam siguro niya na kapag hindi niya kaalyado, talagang bubukay-kayin o ahalukatin yung kanyang baho. Ngayon, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, nakakatuwa dito dahil malamang na yung bilyong-bilyong nanakaw nito ni Alan Peter Cayetano ay talagang maibabalik po sa taong bayan. Salamat po kay Senador Ping Lacson. Alam nyo, tulad ng sinabi ko, pagka si Ping Lacson talaga ang kumilos, kilala naman po natin si Ping Lacson. Pulis pa lang po yan. Hepe pa lang po ng kapulisan yan ay talagang bantog na bantog o kilalang kilala
ang pangalang Ping Lacson, dahil isa po yan sa talagang isa sa pinakamagaling na pulis na kapag tumugis ng mga taong kawatan, ng mga taong tulisan, ng mga taong halangang bituka, ay talagang walang lusot sa kanyang kamay. Kaya eto, ewan ko lang kung anong gagawin ni Alan Peter Cayetano. Balita ko para maiwasan niya etong kaso niya, nakakaharapin na pwedeng umabot sa kasong plunder. Balita ko nagpaplano na rin ito na mag-abroad, ha? Lalong-lalo na itong si Pia Cayetano. Hindi ko lang alam bakit gustong sumama nito ni Pia Cayetano dito sa kanyang kapatid. Baka mamaya sa pag-iimbestiga ni Senador Ping Lacson o ng Sandigan Bayan ay lumabas ang pangalan nito, kasi hindi naman ito magkakaganyan itong si Pia Cayetano kung hindi to involved, kung hindi to kasama sa mga katiwalian na ginawa po nito pong ni Alan Peter Cayetano. So ngayon, ang mangyayari po yan, mga minamahal kong mga kababayan, abay talagang mauubos na po at talagang halos siguro wala nang matitira sa grupo o mga tauhan ni Rodrigo Roa Duterte, dahil iisa po kasi ang kanilang galawan, iisa po yung kanilang mga ginawa, iisa po yung kanilang mga layunin, hindi po yung maglingkod sa taong bayan, kundi yung magnakaw sa pera ng taong bayan. So dahil iisa lang po yung kanilang layunin, iisa lang yung kanilang mga ginagawa, malamang iisang lugar lang din ang pwede nilang puntahan, walang iba kundi yung kulungan. So ngayon, bagamat pinalalabas nila na ito'y panghaharas, ito'y pang-aapi ng ang administrasyong Marcos, wag po kayong maniwala. Sa totoo lang, ito pong ginagawa ng ating Pangulo, ng ating administrasyon o ni Ping Lacson, ito po'y pabor para sa taong bayan, na kung saan ay talagang tulad ng sinabi ko ay mababawasan po yung korupsyon o pagpapahirap ng mga politikong ito sa mga Pilipino na dapat sana ay nakikinabang sa pera na kung saan ay galing sa buwis natin. Ngayon, kapag ka itong si Alan Peter Cayetano o yung iba pa, lalong-lalo na ito si Robin Padilla, mukhang balita ko inaasikaso na rin ng ombudsman itong kanyang kasong kung kakaharapin, maliban doon sa isang kaso niya sa pagpapatakas kay Bato, yung tungkol sa insertion na 150 million na kung saan questionable din, na hindi malaman kung nasaan, 'di ba? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nakita ko din na talagang grabe, no? Grabe. Talagang sa pamamagitan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mauubos po at tayo'y dadako po sa tunay na pagbabago. Bakit? Kung wala po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tignan nyo, may makukulong ba ng mga politikong katulad ni Jinggoy, ni Bong Revilla, ni Marcoleta, at iba pa? Wala. Kasi pagkaalyado sila ng isang kawatan din, libre sila. So ibig sabihin, habang buhay tayo mahihirapan, habang buhay tayo magtitiis dahil nasa posisyon nila itong mga magnanakaw. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, pasalamat po tayo at nagkaroon po tayo ng isang magiting, matapang, tunay na Pangulo na kung saan walang sinisino. Nakita niyo naman pati po si Congressman Romualdez. Pinsang buo niya yan na iisang dugo ang nananalaytay sa kanila. Pero makita nyo, mga minamahal ko mga kababayan, hindi niya ito kininsinti. Sa halip ay pinakita niya sa taong bayan at sinasabi niya sa taong bayan, pinapahiwatig niya sa taong bayan na hindi siya presidente ng kanyang pamilya, hindi siya presidente ng kanyang mga kaalyado, siya ay presidente ng mga Pilipino. So ibig sabihin, dahil siya ay presidente ng mga Pilipino, ang kanyang focus, ang kanyang layunin, ang kanyang mga ginagawa ay papabor palagi sa mga Pilipino na nagtitiwala po sa kanya. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko lang po alam kung ano ang gagawin na hakbang nito pong ni Alan Peter Cayetano, dahil alam naman po natin, kapag sila po ay nasusukol, kapag sila po ay nakikitaan ng mga hindi magaganda, sila po ay kinakasuhan, abay pipilitin po nila na maibaling ang ibang usapin sa ibang gagawin nilang kwento. So magmamarites, magbubuo ng ibang kwento, baka kumuha pa nga ito ng mga another na katulad ng 18 marites na dala-dala ni Baligod, di ba?
So inaasahan na natin yan. Posibleng maglabas din sila ng iba't ibang mga pangontra na sisira lamang sa kredibilidad ng isang taong nakikipaglaban para po sa taong bayan katulad po ni Senador Ping Lacson. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, nakita naman natin, inumpisahan na po. So siguro wala nang masasabi dito yung mga kalaban natin, lalong-lalo na ito pong pamilyang Duterte. Kung sakaling dumating sa punto na busisiin din, halukayin din yung kaso o yung 51 billion na ibinigay ni Digongyo sa kanyang anak na si Paulo Duterte. Hindi na siguro masasabi na ito'y pangaharas dahil mismong pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nabibilang na ang araw at kakasuhan na rin. At malamang makakasama din sa bilangguan nitong mga sinasabi nating mga salot sa lipunan. So ngayon, kung sakali mang dumating ang punto na itong si Paulo Duterte din ay makasuhan, sana po huwag kayong mag-isip, lalong-lalo na yung mga DDS na inaapi kayo. Dahil unang-una, hindi po mang-aapi ang aming Pangulo. Sa halip, sa lahat na naging Pangulo, siya po ang pinakamabuti, siya po ang pinakababait, siya po ang pinakatapat sa lahat. Ngayon, kung meron po kayong nakikitang medyo hindi pa nagagawa ng ating Pangulo, tulad po ng sinabi ko, kung nataon lamang na ang lahat ng mga senador, lahat ng mga politiko, maging yung mga DDS ay naging suportado nila si PBBM, siguro wala pong maghihirap. Alam naman po natin na yung mga nangyayari ngayon, yan po ay pananadya, kagaya na lamang po ng pagtaas ng bilihin. Sa totoo lang, kung yung mga maka-DDS ay nakikisama kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga negosyante, mababa talaga ang presyo. Pero dahil nga binibriefing sila, kinakausap sila, nataasan ninyo yung mga presyo ninyo para mapababa natin, para masisi si PBBM, sumusunod naman sila. Pero sa isang banda, ang masasabi ko lang, hindi maganda. Kasi dahil lang sa isang politiko na nag-uudyok sa inyo, kasi kaya ko po ito nasasabi, marami po kasi akong natuklasan na maraming mga maka-DDS na negosyante na nadidiktahan po. Kagaya na lamang ng bigas. Order na po ng Malacanang, sinabihan na sila na ibaba ang presyo ng bigas, pero pinipilit po nilang itaas pa ng itaas. Bakit? Kahit alam naman nilang mura na yung angkatan ng bigas. Kaya po nila pinapataas yan para masira po ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalong-lalo na po yung kanyang mga pangako sa Pilipino o sa mga Pilipino. Ngayon, para po sa akin, ano't ano pa man ang mangyari, tulad doon ng sinabi ko, asahan po ninyo na patuloy po na maglilingkod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng Pilipino, maka-Duterte ka man, o maka-Marcos ka man, maka-Leni ka man, o kahit anong kulay man ang meron ka. So, ang importante sa panahon ngayon, katulad po ng sinabi ko, meron tayong mga katulad po ni Ping Lacson na tumutulong po sa ating Pangulo na panagutin yung mga taong katulad po ni Vice President Sara Duterte, maging ni Alan Peter Cayetano. So kahit papaano, nakakatuwang isipin dahil hindi lang po pala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-iisip o talagang nagsisikap na panagutin itong mga magnanakaw, maging si Senador Ping Lacson. So abangan po natin kung anong magiging kasunod, kasi balita ko diniretso na po ni Senador Ping Lacson yung kanyang mga ebidensya o sinabmit niya na mismo sa Sandigan Bayan yung kanyang mga ebidensya para nang sa ganon ay mababaan agad ng warrant of arrest ito pong si Alan Peter Cayetano. So ang masasabi ko naman dito kay Alan Peter Cayetano, kahit anong pagbabalat kayo mo, kahit paggamitin mo yung Biblia mo, kahit gumamit ka pa ng ilang daang bersikulo, ay hindi mo maloloko ang mga Pilipino. Dahil kung si Kibuloy nga na nagpanggap na Diyos, nagpanggap na Kristo, tinuluyan ng gobyerno na ipakulong dahil sa kanyang kabulastugan, ikaw pa kaya? So kahit ano pang ilagay mo sa likuran mo, ginagamit mo pa yung Kristo, ginagamit mo pa yung Biblia, pag nagsasalita ka pa, pag nagbablog ka pa, gusto mong makita ng mga tao yung verse, yung chapter doon sa likuran mo para lang masabi na ikaw ay Christian, para lamang sabihin ng mga born again na ikaw ay Christian. Pero tulad ng sinabi ko, ang demonyo kahit gaano ito magbalat kayo, ay talagang makikita pa rin ang tunay na anyo nito. Kaya Alan Peter Cayetano, isa lang masasabi ko sa iyo.
good luck at habang maaga pa, maghanda ka na dahil ang mukhang nangangamoy rehas na, no, diyan sa Senado at malamang ikaw na ang susunod sa mga kasama mo katulad ni Marcoleta, ni Jinggoy at ni Bong Revilla. So muli po, tulad po ng sinasabi niyang lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.